Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikalimang kabanata ng Misteryo. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabilis na napatayo sa kanyang malalim na pagkakatulog si Michelle. Tila hinahabol pa nito ang kanyang hininga na para bang kakapusin. "O bakit? May nangyari na naman ba sa'yo?" Sabi ni Shane. Nasa tabi niya ito at halos kanina pa palagising. "Nananaginip ako. Napakasamang panaginip." May pagkagaralgal na tinig ni Michelle at ibinaling ang titig sa kaibigan. "So, tell me something about your dream." Napayuko lamang si Michelle. Parang ayaw nitong magkwento tungkol sa kanyang napanaginipan. Ngunit parang hindi iyon panaginip, kundi isang nakakatakot na bangungot na ayaw na niyang isipin pang muli. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nun? Ang tungkol kay Micaela at Ryan. At ang tungkol kay Angelo. Si Micaela. Ito ang pangalan ng babae na napanaginipan niya. At Micaela rin ang pangalan na binabanggit ni Joey kagabi habang sakal-sakal siya nito at wala sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kaugnayan ng nangyari kagabi sa kanyang panaginip? Maaari rin kayang nagkataon lamang na nagkaparehas ang kanilang pangalan? O coincidence na masasabi? At ang higit na mas nakakapagtaka sa lahat ay ang pagiging magkamukha nilang pareho. Ano ang ipinahihiwatig nito sa realidad o totoong buhay? Ano ang kaugnayan niya dito? Bakit magkamukha sila ni Micaela? Maaari sigurong nagkataon lamang iyon at ang panaginip ay isang panaginip lamang na hindi maaaring magkatotoo. Ito ang madalas na sinasabi ng kanyang mga kaibigan sa kanya noon. "Alam mo, Michelle, siguro nagkaroon ka lang ng trauma dahil sa nangyari kagabi. Kung ano-ano na lamang yung mga napapanaginipan mo." Sabi muli ni Shane, habang sinusuklay nito ng kanyang kamay ang mahabang buhok ni Michelle. "Kailangan mo ulit sigurong..." "No, please. Kailangan mong malaman ang mga nangyari tungkol sa panaginip ko. I feel so very strange." Sabi nito habang hinahanap ng paningin ang iba pa nilang mga kasama. "Nasaan na sila?" "Si Joey." Doon lamang nito napansin na wala na pala sa loob ng sala ang iba at siya na lamang ang huling nagising. May kataasan na rin ang sikat ng araw. Tumatagos ang mainit na liwanag ng mga ito sa salamin ng bintana. Naiinis tuloy siya na kung bakit hindi siya nagising o hindi siya ginising ng mga ito kanina. As usual, nandun sa labas at kasama si Mike, yung hero mo. Pagbibiro nito na may pangingilig para sa kaibigan. Si Mike?" Saglit siyang natahimik. Naalala niya kagabi na may utang na loob pala siya dito. Kahit na unbelievable ang scene kagabi, ay ito pa rin ang nagligtas sa kanya. And now, para lalo tuloy na dagdagan ang pagtingin niya dito. Kahit na naging aggressive na ang kilos niya kagabi para matigil lang si Joey. Marahil ay totoo ngang mentally possessed siya kagabi. Pero dapat nga bang paniwalaan iyon? Matapos ang saglit na pag-iisip, ay muling ibinaling nito ang tingin sa kaibigan. "Anong ginagawa nila sa labas?" Tanong nitong muli na parang nag-uusisa patungkol kay Mike. "Ewan ko. Si Mike naman ang nagyaya sa labas at may gagawin daw sila. At si Derek naman, nandun sa second floor nitong mansyon, sa may library, at naghahanap ng mga interesting books. Alam mo naman yun." Saglit na tumingin si Michelle sa kanyang relo. 8:45 ang oras. "So, ready ka na bang makinig sa story ko?" Nakangiting wika ni Michelle sa kaharap. "Sure."
Nasa mukha ni Shin ang kasabikan na marinig nito ang kwento mula kay Michelle. Ang kwento tungkol sa kanyang naging panaginip. Para saan ba yung ginagawa mo, Mike? Tanong ni Joey sa kaibigan habang pinagmamasdan ito sa kanyang ginagawang pagkuha ng picture sa kabuuan ng lumang mansyon. Hindi kaya sinasayang mo lang ang memory ng camera mo dyan? Hindi naman. Interesting kasi ang dating old house ng lola mo para sa akin. And beside, mapapakinabangan ko ang mga shot nito. Sabi ni Mike, sabay pindot sa button ng kanyang camera habang nakatutok ang frame nito sa mansyon. Full shot niya ito kinuhanan. At sa papaanong paraan naman? Meron naman kayang taong gusto niya ng mga kuha mo? Tanong nitong muli. Nakatuon din ang kanyang pansin sa buong bahay. May mga kilala kong postwriter. Maaari nilang bilhin ang mga kuha ko para gamitin nila sa mga article na gusto nilang gawa ng story outline. Pinindot nitong muli ang button ng camera. Ang side naman nito ang kinuhanan niya. Magandang idea, hindi ba? At anong topic naman kaya ng story article ang kanilang gagawin tungkol dyan? E di horror? Si Mike, habang nakasilip ang left eye nito sa lens ng camera, nakatutok ang frame nito sa may bandang tore ng mansyon. Bigla siyang natigilan. Hindi niya nagawang pindutin kaagad ang flash button nito. Para bang may nakita siyang isang bagay na kakaiba doon. Mabilis nitong inalis ang kanyang mata sa lens nito at kaagad na pinagmasdan ang nag-iisang bintana sa pinaka-rooftop ng mansyon. Subalit wala siyang nakita na anumang bagay doon. At muli na naman nitong tinutok ang kamera doon. Bigla siyang nakaramdam ng pangingilabot. Talagang may nakita siya. Mula sa salamin ng bintana at kita niyang may taong nakaitim na nakasilip doon. Ngunit ang bagay na nagbigay pangingilabot sa kanyang katauhan ay bakit mayroon itong mahabang sungay sa kanyang ulo. Titig na titig ang mga mata nito sa kanila na tila hinihikayat siyang pumunta sa kanyang kinalalagyan. Muli niyang inalis ang tingin dito at saglit na kinurap-kurap ang kanyang mga mata na baka sakaling namamalikmata lamang siya. At pagkatapos ay sa kanya ito mulik tinapunan ng tingin. Ngunit wala na ang nilalang na nakaitim at mayroong sungay sa kanyang ulo na nakasilip sa bintana. Nakita mo? Wika ni Mike sa katabing si Joey. Nakita mo? Paulit na salita nito habang paulit-ulit niyang sinisilip sa kanyang kamera ang bagay na nakita kanina. Ang alin? Ang alin ba? Ang lalaking nakaitim doon kanina. Itinuro ng daliri nito ang bintana sa pinakataas ng bahay. May sungay siya, Joey, na para sa demonyo. Nakatitig siya sa atin. Os, wala naman ako nakikita ah. Hindi ako maaaring magkamali. Talagang may nakita ako kanina na para bang nakakatakot yung itsura niya. Ang weird pare. Sabi nito sa natatawa niyang kaibigan. Muling binalingan ni Joey ang kabuuan ng bahay. Subalit talagang wala itong nakikitang bagay na nakaitim doon. Maliban na lamang sa isang itim na uwak na nakatayo sa isang sirang haligi nito. Baka naman guni-guni mo lang yun, Mike. Imposible. 2 beses ko siyang nakita doon at titig na titig siya sa atin. Pagpupumilit nito, na gusto niyang paniwalain ang kaibigan sa kanyang nakita. Okay, paano ka naman nakakasigurong meron ka talagang nakita doon? Eh wala namang ibang tao dyan kundi tayong 5 lang. At sa tingin ko, ay umalis na yung mag-asawang katiwala namin dito. Hindi ko nga alam kung saan sila nagpunta. Maniwala ka pare. Talagang mayroon akong nakita kanina. At hindi ako naniniwalang guni-guni ko lang yun. Makikita sa mukha ni Mike na seryoso ito sa kanyang sinasabi. Eh paano ka nga talagang nakakasiguro sa sinasabi mo? Parang ang hirap kasing paniwalaan. Biruin mo, taong nakaitim na may sungay. Dito ko siya nasilip sa camera kanina. Nung kukunan ko sana ng picture. Tapos nang tingnan ko naman, bigla na lang nawala. Sabi ni Mike.
Pinakita nito ang kamera. Pagpapatunay na dito niya ito nasilip kanina. Sayang nga lang at hindi ko siya nakuna ng picture. Dagdag nito sa kanyang sinabi. Napapailing na lamang si Joey habang natatawa sa sinabi ng kaibigan. At doon ay ipinatong nito ang kanyang palad sa balikat ni Mike. Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko, pare? Bahagya nitong pinagmasdan ang kanyang hawak na kamera at muling itinuon nito ang kanyang mga mata sa isang bintana doon. Isa-isang binabasa ni Derek ang mga title ng mga iba't ibang libro doon. Halos lahat ng mga nakadisplay doon ay mga luma na. Ang iba naman ay halos sira na ang cover pero pwede pang pakinabangan. Marami na siyang napili at ang iba doon ay naumpisahan na niyang basahin pero hindi rin niya na ipagpatuloy. Ito ang pinakahilig ni Derek, ang mag-research at magbasa ng iba't ibang mga libro tungkol sa adventure, suspense, at mostly ay horror, ang pinaka-paborito niyang basahin. Sa isip-isip ni Derek, mukhang kukulangin ang maghapong ito para sa pamimili ng mga libro dito sa library ng lumang mansyon. Bagamat napupuno na halos ng mga alikabok at agiw ang buong kapaligiran nito. Pero baliwala lang yun kay Derek. Muli niyang iginala ang kanyang paningin sa kapaligiran nito. Nalilibang ng husto ang kanyang mga mata sa dami ng mga libro na naroroon. Masasabing luma na ang mga ito at tila pinabayaan na. Naisip tuloy ni Derek na kung mayroon ngang katiwala na iniwan dito para magbantay, ay bakit hinayaan lamang nilang kainin ng mga makakapal na alikabok at agiw ang mga gamit sa bahay na ito. Hanggang sa isang bagay ang mas higit na nakapagbigay ng pansin sa kanya doon. Hindi ito isang libro, kundi isang malaking portrait. Dahan-dahan niya itong nilapitan at pinagmasdan. Nakalarawan doon ang isang napakagandang babae. Kapansin-pansin ang makalumang disenyo nito at ang uri ng pananamit ng babae doon. Pinagmasdan nito ng maigi ang itsura ng babae na nakapainting doon. Isang bagay ang pumasok kaagad sa kanyang isipan. Napaka-imposible, ngunit tila namumukaan niya ito at kundi siya nagkakamali. Michelle? Mahinang wika nito sa kanyang sarili. Gulat na gulat si Derek at halos hindi makapaniwala na ang babaeng nakalarawan doon at si Michelle na kanyang kaibigan ay halos magkamukhang magkamuka. Maging ang estilo at ang haba ng buhok nila ay wala ring pinagkaiba. Hindi, imposible. The painting was made since 1862. Ito ang petsa na nakalagay sa bandang ibabaw ng larawan. Napakatagal na panahon na kung tutuusin. Ibinaba nito ang tingin sa may bandang paanan ng larawan. Nakasulat doon ang tunay na pangalan ng babae sa larawan. Micaela. Ito marahil ang kanyang pangalan. Micaela. Napakagandang pangalan. Matapos basahin ay ibinaling naman nito ang kanyang tingin sa may bandang kanan nito. Nakasulat doon kung sino ang artist nito. Subalit initial lamang nito ang nakalagay doon. Sino si A? Naging palaisipan tuloy sa kanya kung sino ang taong may initial na A. Pero hindi na mahalaga sa kanya yon. Basta't gusto niya kaagad itong iparating sa kanyang mga kaibigan at ipakita ang larawan. Lalong-lalo na kay Michelle at tutuksuhin niya ito ng matagal na panahon na ang nakalipas. At nagkaroon ng kamuka ang kanyang beauty noon at mas nauna pa ito kaysa sa kanya. Ngunit nang tangkain niyang tanggalin ito mula sa pagkakasabit sa dingding ay may isang bagay na nalaglag mula sa likuran nito. Tila isa itong manipis na libro na kulay itim. Hindi na niya tuloy na ituloy ang balak nitong tanggalin ang portrait mula sa pagkakasabit. Para bang may nag-uudyok sa kanya na kunin niya ito at basahin. Kinuha niya ang bagay na nahulog sa sahig at tumungo sa isang lamesa. Naupo siya doon
at inumpisahang buklatin mula sa unahang pahina nito. Doon ay napansin niya na hindi ito isang uri ng libro, kundi isang tala-arawan. Nakasaad doon ang araw, petsa, taon at ang siyang nagmamay-ari nito. Angelo. Mahinang wika nito. Sa loob-loob niya, kaano-ano kaya ito ni Joey? Gayong hindi naman ito kaapelyido nila. Ang pamilya nila Joey ay nabibilang sa angkan ng mga Reyes at hindi ng Cruz. Kung sa bagay, hindi naman ang papa ni Joey ang nagmula dito, kundi ang kanyang mama. Saglit na natigilan si Derek. Bigla siyang may naalala. Ang initial na A na nakalagay sa kanang ibaba ng larawan at ang pangalang Angelo ay halos iisa lamang. Ngayon ay nabuo na ang isang palaisipan sa kanya. Sadyang nataon sa kanya ang pagkakataong ito. Ito ang diary ni Angelo Cruz. Marahil lahat ng mga nakasaad dito ay may patungkol sa kanya at ilang bagay tungkol sa babaeng si Micaela. Interesado siyang malaman ang ilang mga nakagawian nito at kung kaano-ano niya ang babaeng nakalarawan na halos kamukha ni Michelle at ilang mga detalye noong kapanahunan nila at maihahambing ito sa panahong kasalukuyan. Kung iisipin mo, halos bihira na lamang sa atin ang makapagtago ka ng isang lumang gamit na halos nasa taon ng 1860s. May 100 taon na halos mahigit. Doon ay inumpisahan na nitong buklatin ang pahina ng tala-arawan nito at saka binasa ang unang nakasaad dito. January 22, 1862. Mahal na mahal ko si Micaela. Buong buhay ko at pag-ibig ay sa kanya lamang at wala ng iba. Subalit, masakit isipin na mas pinapaboran pa ng kanyang puso ang isang hampas lupa kaysa sa akin. Ito ang maikling salaysay na nakasaad doon. At pagkatapos, ay binuklat nito ang kasunod na pahina. Ang mga nilalaman nito ay puro patungkol kay Micaela. Naisip niya na masyadong dramatic ang uri ng paglalahad nito sa kanyang diary. Pare, talaga bang hindi ka naniniwala sa nakita ko? Tanong nito kay Joey habang pinagmamasdan nito sa kanyang ginagawang paglilinis ng van. Nagkibit balikat lang ito. Hindi ko alam. Hindi ko naman kasi nakita yung nakita mo. At katulad ng sinabi mo kanina, parang ang hirap paniwalaan yung sinasabi mo. Matapos punasan ng basahan ang salamin ng van, ay tumalikod na ito sa kanya. Si Joey ang tunay na may-ari ng sasakyan na ginamit nila. Si Mike lang ang pinagmaneho nito. Sinundan niya ang tumalikod na si Joey at hinarap ito. Para kay Mike, hindi isang kalokohan o katang-isip lamang ang kanyang nakita kanina. Pero pare, totoong sinasabi ko. Bakit yung nangyari sa'yo kagabi? Kapani-paniwala ba yun? Hindi tuloy malaman ni Joey kung ano ang isasagot niya. Kung sa bagay, may punto siya sa mga bagay na yun. At muli, dapat ba siyang maniwala sa sinasabi nito? Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Alam mo, kahapon ko pa ito nararamdaman mula nang dumating tayo dito. Para bang nakakaramdam ako ng katatakutan. Isang masamang katatakutan na hindi ko rin maintindihan sa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka, Joey. Malakas ang kutob ko na para bang may ibang tao na nakatira dyan sa mansyon na pag-aari nyo. At hindi siya basta ordinaryong tao. Hindi natin siya nakikita, pero nandyan lang siya sa paligid. Nagpaparamdam. Bahagyang napalunok si Joey sa pahayag nito. Saglit siyang nakaramdam ng pangingilabot at nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa batok. Pero ayaw niyang isipin na totoo ang bagay na yon dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagbabakasyon sa mansyon ng kanyang lola. Sa loob-loob nito, gusto niyang sabihin sa harapan ni Mike na isa itong kahibangan
at walang kwenta ang kanilang pinag-uusapan. Nandito sila para magpakasaya at hindi magtakutan. Ang katatakutan ay nasa isip lamang ng mga tao. Ang mga bagay na hindi ka panipaniwala ay gawa-gawa lamang para maging mahina ang puso't damdamin ng tao. At marami pang ibang bagay o dahilan para matakot. At ito ay bahagi rin ng emosyonal na damdamin ng mga taong walang pananalig sa kanyang sarili. Ito ang bagay na gusto niyang sabihin kay Mike. Subalit, saan nga ba nagsimula ang katatakutan? Ano sa tingin mo? Tama ba ako? Tama ba ang kutob ko? Sa bagay na yun, hindi na ito sinagot pa ni Joey. Mabuti pa Mike, pumasok na tayo sa loob. Baka kanina pa sila naghihintay sa atin. At isa pa, hindi pa ako nakakahingi ng sorry kay Michelle. Alam kong galit siya sa akin dahil sa nagawa ko sa kanya. Yun lamang at muli na ulit itong tumalikod sa kanya. Sa saloobin ni Mike, para bang nakaramdam siya ng pagkabigo ng pagpapaliwanag dito. Hindi niya lubos maisip kung paano niya patutunayan dito ang nasa kanyang damdamin. Wala siyang nagawa kundi ang sundan na lamang ito. Nakadama siya ng takot sa kanyang sarili na kung halimbawang totoo ang kanyang kutob, ano ang dapat niyang gawin? Napayuko na lamang si Mike at naglakad papasok sa malawak na bakuran ng mansyon. Hindi niya napapansin na mula sa loob ng isang bintana doon ay may mga matang mapupula na nakatitig sa kanya habang siya'y naglalakad. Nagbabaga ang mga mata nito na tila naghihintay ng tamang oras para sa isang malagim na kaganapan. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng Misteryo. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.